guys! Magandang araw! Welcome and welcome back dito po sa ating YouTube channel. My name is Mary Ann Bonbon. Kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated every time na may bago tayong upload. Sa video na ito mga kaibigan, pag-uusapan or ituturo po natin sa inyo kung paano tayo mag-encode sa WPS 2022 gamit lamang ang mobile phone natin. Especially kung kayo po ay mga estudyante at beginner lang mga kaibigan sa application na to, sana po ay makatulong sa inyo ang video na to. So ano pang hinihintay natin? Tara, puntahan na natin ang cellphone natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-encode sa WPS ng libre mga kaibigan. Ito ay libre lang, wala po kayong babayaran. Sobrang dali lang po na application na to. So punta muna tayo sa ating Play Store. Ayan, Play Store, punta tayo. Tapos i-type nyo lang dyan WPS and then i-download nyo lang. Kung wala po kayo, i-download po ninyo para masabayan nyo po yung mga tutorials natin. So ngayon, click natin yung open dahil tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano tayo mag-encode. So, makikita po natin itong plus sign na may create. So, ang gagawin natin, click lang natin yan. Tapos, click po natin itong dock. Okay? So, yan. Click po natin. Yan, click lang natin. And then, dito, pwede po tayo ditong mag-encode. So, for example, encode tayo dito. Please support my channel. Kunwari lang to guys, ha. Yan. Tapos, ngayon, dito pala mga kaibigan sa WPS, marami po dito mga function na pwede po nating matutunan. So, kung ako para sa inyo, baguhan lang po ako na nag-encode dito sa WPS, ay kailangan ko lang na matutunan yung mga function dito. At least malaking tulong dito sa akin. Okay? So, alamin nyo po at kayo na lang yung bahalang mag-research or mag-aral dito kung paano siya gagamitin or ginagamit. So, halimbawa, okay na yung ating in-encode. Halimbawa, let's say, tapos na po yung in-encode natin. Next, isa-save po natin. Click po natin ito. Yan. Yan. Click po natin yan. And then, dito po, pwede kayong mamili kung sa documents po natin isa-save or sa folder. Okay? So, syempre, save natin siya ngayon doon lang sa documents para mabilis nating makita. Tapos, click po natin itong save mga kaibigan. Yan. Ngayon, puntahan natin yung ating, save. Click natin yung save. So, ayan, makikita po natin. Save na po siya. Okay. So, ngayon, punta tayo doon sa ating file manager para makita natin kung nag-save nga ba yung in-encode natin. Okay, punta tayo. Tapos, punta tayo sa documents. Ayan, makikita po natin ito. Ayan. Yan na po yung in-encode natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan, yun lamang po ang ating tutorial kung paano po tayo mag-encode gamit lamang po ang WPS application. At sana ho nakatulong sa inyo ang video na to. At disclaimer lang po once again, hindi ho tayo professional pagdating sa ganitong larangan. Kaya sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. So mga kaibigan, kung kayo po ay... At mga kaibigan, kung nakatulungan po sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated every time na may bago tayong upload. At syempre, huwag mo din kalimutang mag-like at mag-share sa video na to para mas marami pang matuto. At mga kaibigan, mga kaibigan, kung gusto po ninyo na ma-shoutout kayo sa next video natin, huwag kalimutang mag-comment ng hashtag. Please, shout out kasama po ang inyong pangalan at address para alam natin kung hanggang saan na nararating ang video natin. Maraming salamat mga kaibigan. See you on my next video. Bye!